So isa pa Ma'am Cha, nagtatanong din sila kung nagre-repair daw ba tayo ng mga alahas at paano daw ba alagaan ng mga diamond jewelries? Ooh, apakahirap na tanong. Dito po sa Maddox is nagre-repair kami ever since. Ever since po na nag-start ang Maddox noong 2020, talagang nagre-repair kami. Kasi karamihan po ng mga customers namin before, actually dati, even yung mga hindi natin alahas, tumatanggap tayo. Kasi sabi nung mga customer natin before, natatakot daw sila magpa-repair sa labas. Hindi ko alam kung bakit. So ngayon, tinatanggap namin before. Pero sa ngayon po kasi, sa ngayon ang tinatanggap natin na for repair is yung mga alahas lang din natin. Kung ano yung nabili sa atin, yun lang din. Kasi ayaw din po namin na gumalaw ng alahas ng iba. Yung mga jewelry po na nabili sa iba, in respect naman po dun sa mga sellers, so di rin po namin ginagalaw yung designs nila. Kasi yung design po namin, yun din yung kabisado namin. Another one po is yung pag-alaga yon. Pag-alaga po ng diamond, kasi with stones po talaga siya. Ang mga alahas po na may bato, we need to be extra careful dun po sa mga alahas na may mga diamonds, may mga bato. Kahit hindi nga actually diamond kung may mga zirconia, yung basta may bato. Kasi po, nakaprong siya ni, lahat po ng may bato is, ang ginto dyan or the setting is niyayakap niya may mga prongs na niyayakap yung bato. So, lalo na po pag naka 18 karat, ang ginto kasi is malambot yan. Yes. Lalo na yung mga 21, kaya po ang 21 karat hindi talaga siya advisable for mga diamonds. So 18 karat pwede rin po, pero malambot din po kasi yung 18 karat. Karamihan po dito sa Pilipinas actually before, ang ginagamit is 14 karat gold and platinum. But, totoo naman po kasi ang 14 karat gold is mababa ang value. Mas mura ang presyo. Mas mahal talagang 18 karat. Kung tutusin, pwede nga tayong mag 14 karat na lang para matigas yung hold ng ginto sa bato. But, ang problema is Pilipino, ayaw nila ng 14. Gusto nila 18 para daw pag sinasanla, mataas ang presyuhan, value. So kami po, kung tutusin yung 18 karat is mas mataas ang expenses namin. Pero wala akong magagawa. Yun ang gusto ng mga Pilipino. So that's why 18 karat po ang manufacturing natin, Yes. ginagawa natin. So another one, doon sa mga tao na meron talagang mga diamond jewelry, alagaan nila lang maigi yung kanilang mga alahas. Kasi pag naka 18 karat gold talaga yan, in time, luluwag sa luluwag talaga siya. Kasi malambot nga po ang ginto. So ang 18 karat kasi, it's not 100% gold. So kailangan natin every now and then, i-check natin yung mga bato. So i-check natin kung lumuluwag, every month, every day, kung tutuusin, tingnan nyo kung maluwag yung bato. Pag medyo maluwag na, pahigpitan na, wag nang antayin na matuluyan yung mga stones. So, para maalagaan natin yung mga alahas, tas matuto rin tayo magpalinis. Kaya Kasi nga. minsan, yung iba sinasabi, bakit nagtatarnish yung hikaw ko? So, pag natatarnish yung hikaw, hindi po ibig sabihin fake yung ginto. Ibig sabihin, baka hindi lang po tayo naglilinis ng tenga. Or yung iba po kasi, hindi nila tinatanggal sa tenga, naliligo, natutulog na sa tenga. So, syempre, yung tenga natin kasi, di ba, nagkikreate siya ng oil. Tapos, sometimes, nagmix na yung oil ng ating skin. At the same time, yung mga perfume, chemicals, halo-halo na. That's why nagtatarnish. Pero pag pinatubog nila yon, back to normal naman yun. Sa mga gusto po magpa-repair sa amin, punta lang po kayo or chat po kayo sa aming mga admins kung ano ipapa-repair ninyo. If nawalan po ng bato, if nabungi yung ganito, it's okay. Dalhin nyo lang po sa amin, inform nyo lang po yung mga admins namin. We will repair your jewelry. And then also we do resizing ha, nag-resize din tayo. Napakamura lang po magpa-repair sa amin, napakamura lang po magpa-resize sa amin kumpara po sa iba. Kasi of course, sa amin din po nanggaling yung alahas. So usually ang cost lang sa amin doon is yung materials, gold. Yun lang yung expenses na nababayaran nyo. Beyond Maddox.